Hello guys! Hello Capricorn! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin Capricorn kung ano ang messages, vibration, gabay energy para sa inyong lahat. This is for the next 6 months from July until December of 2025. Tingnan natin. Ano ba ang messages, ano ba ang energy na para sa lahat ng Capricorn? I hope na makuha mo yung energy dito. I hope na makuha mo yung message na para sa'yo. Okay, Capricorn. Maraming salamat doon sa mga Capricorn na patuloy na nanonood dito sa aking channel. Doon sa mga bago at dati kong subscribers. Thank you sa inyong lahat guys. Okay. So, ito yung first message sa'yo Capricorn. So, same with the Pisces. Ang message sa'yo is number 34, 7. So, maybe you're waiting for a new beginnings. Yung parang may mga Capricorn dito na masyado na silang hindi kontento or hindi masaya sa current situation nila. Kung halimbawa sa ngayon habang nanonood ka, ito yung energy na sinasabi sa'yo ng barahan na Capricorn, wag kang mag-alala kung feeling mo stagnant, restricted, or feeling helpless and hopeless ka. Or maybe uncertainty, itong nakikita mo. Sinasabi ng barahan na wag kang mag-alala kasi parating na yung hinihintay mo na fresh start, new beginning. So, may magsisimula sa'yo. It's either new residence, new place of work, new mindset, new goals, new relationship, new energy, or anything na bago to. Okay, thank you. Tingnan natin dito sa second deck mo, Capricorn. Oops. Capricorn, kumuha lang tayo dito ng isang baraha. Oops, sorry. Okay, career. So, yun. So, Capricorn, if you are maybe feeling exhausted, drained sa iyong career, sinasabi sa'yo dito na may pag-asa. Like for example, ang tagal mo nang naghihintay ng promotion, salary increase, or yun, parang mga benefits sa pinagtatrabahuan mo. Dito sa barahang to sinasabi na may pag-asa. May pag-asang tumaas yung posisyon, may pag-asang umakyat ka sa mas mataas na ladder or position sa trabaho. So, pwedeng may lilipat ng bansa, lilipat ng career, lilipat ng lugar, or kung ano man to na pagbabago ng isip mo or pagbabago ng career mindset mo. Okay? Okay. Okay, Capricorn. Tingnan natin. Oops, sorry. Okay, Capricorn, dalawang baraha to para sa'yo. This is number 5, conflict and defeat and emotional withdrawal. So, nakikita ko sa'yo dito for the next 6 months or maybe onwards, maybe until na makapagpatawad ka, mangyayari to. So, nakikita ko sa'yo dito na maybe you are experiencing conflict, diba? Yung parang misunderstanding or maraming tao yung binabackstab ka or maraming tao yung naiinggit sa'yo. So, kasi alam mo yung backstabbing, yung gossipers, yung mga chismoso, yung binabackstab ka, yung mga taong yan, isa lang ang rason, kung maybe 3 reasons yan kung bakit kanila pinag-uusapan. Is either naiinggit sila sa'yo, ayaw nila yung buhay nila, yung pagkatao nila, yung sitwasyon nila, ayaw nilang may nakakaangat kaysa sa kanila, or gustong-gusto nila yung buhay mo, yung parang ganun. So,
Dito sa barahang to, sinasabi na kung may mga conflicts, may mga pag-aaway, kompetisyon, lalo na sa family, sa in-laws, sa friends, sa neighbors, sinasabi ng baraha dito na much better na i-withdraw mo yung emotion mo, yung sarili mo, from that conflict and defeat. Parang ganun sinasabi, isuko mo na lang. Kasi number 5 siya, isuko mo na lang. So, ibig sabihin, huwag ka nang makipag-away or huwag ka nang makipagsagutan, i-prove yung reason mo, mag-reason out ka. Lalo na kung ang mga kaaway mo or mga ka-misunderstanding mo ay mga narcissists. Ang narcissist, guys, sila ay yung mga taong ipuprovoke ka nila. Iti-trigger nila yung emotion mo. But once na lumaban ka sa kanila, tuwang-tuwa sila. Pero once na i-withdraw mo yung sarili mo, umalis ka dyan sa scenario na yan, sa situation na yan, hayaan mo na lang na kung ano yung sasabihin nila. Kahit sabihin nila, talo to si Capricorn kasi umalis. Okay lang yun kasi kung halimbawa na pumatol ka sa kanila, ano ba yung makukuha mo sa manang loob, 'di ba? So, much better na talagang i-withdraw mo yung sarili mo and isuko mo na yan. Isipan man nila na defeated ka, but at least you have peace of mind, okay? So, yon. So, ang ganda ng baraha mo, Capricorn, for the next 6 months, emotionally. Okay. Okay, Capricorn. Okay, first 2 cards natin, Capricorn. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na may isang lesson ka na posibleng matututunan from your past. Siguro sa nakaraan, Capricorn, masyado kang pabaya sa pera mo. Like for example, kung kumikita ka ng malaki or naka-receive ka ng lump sum of money, ibinigay mo lang siya. Yung parang mabilis lang yung paglabas ng pera sa'yo. But now, starting this July, from July to December, yung lessons na nakuha mo from your past ay posibleng magagamit mo siya sa stepping stone as inspiration para makapag-ipon ka ng pera. So, nakikita ko dito isang Capricorn na sobrang magmamanage or ima-manage niya yung pera niya ng tama. Which is maganda naman kasi pagdating ng araw, wala kang sino man na malapitan. So, much better na simulan mo na talaga. So, nasa tamang landas ka, nasa tamang journey, nasa tamang plano ka. So, kung ayaw mo nang maghirap or ayaw mo nang mamroblema sa pera, gawin mo na siya. Okay? So, sinasabi ng baraha na oras na para i-push through mo yung mga plano mo na yan, lalo na sa usaping pera. Okay? Okay. Next 2 cards mo dito, Capricorn, ay nagsasabi sa'yo na yun, if may mga pinagdadaanan ka, halimbawa sa ngayon or past ito, wala naman kasing sinasabing past or future siya. Kasi yung reading natin is, moving forward siya. Wala tayong ibabase sa past. Merong mga nangyari sa past pero hindi na natin yung kailangan balikan. So, yung eto na 5 of Pentacles na to, sinasabi ng barahan na maybe you are suffering ngayon mismo, while you're watching this video, merong mga sufferings ka regarding sa money, financial sufferings or scarcity, or maybe because of financial or because of health issues ng family, nagsasuffer ka ngayon financially. But sinasabi sa'yo dito ng 7 of Wands, yung 7 of Wands na to, ang sinasabi sa'yo dito na ipaglaban mo. Ilaban mo daw. So, ibig sabihin, ilaban mo kung ano man ito na pinagdadaanan mo, emotional man or financial, kailangan mong lumaban. Ibig sabihin, huwag mong i-give up yung pangarap mo sa buhay just because of your past. Just because of the people around you. Di ba? Parang ganon. Kailangan maging malusog, maging malakas, maging strong, determinado ka, motivated ka sa kung ano man ang actions na gagawin mo. Okay? Okay, Capricorn, Ace of Pentacles, and then, wow. So, dito Capricorn, within the 6 months, from July until December, you are super lucky kasi isang trabaho ang posibleng i-offer sa'yo. So, maybe may isang tao na malapit sa'yo, it's either ka mag-anak mo, kakilala,
o-offeran ka niya ng trabaho. So, tutulungan ka niya. Like for example, kung kailangan mo ng financial, like kailangan mo ng panggastos, kailangan mo ng tirahan, etong Ace of Pentacles na to, ay posibleng offer to sa'yo. Kumbaga, may isang tao na magmamagandang loob sa'yo para pautangin ka ng pera, or maybe patirahin ka sa bahay nila, or basta sinasabi ng baraha sa'yo dito na within the next 6 months, magkakaroon ka ng trabaho. If nag-a-apply ka ng trabaho, or naghahanap ka ng trabaho. Emotionally, you are lucky kasi, yun, family, you are supported ng mga family mo, ng friends mo, or ng taong ito. So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na huwag ka nang mag-procrastinate. Okay? Maybe may mga kailangan kang unahin, may kailangan kang set aside. Sa ngayon, within the next 6 months, wag mo daw sasayangin yung oras na yan para sa buhay mo, sa sarili mo. Okay? Emotionally and financially, you will be victorious. And may mga tayo dito, may mga plano, mga international plans. So, pwedeng may ibang Capricorn na kung nasa ibang bansa ka na, OFW ka na, pwedeng mag-iisip ka na lumipat ng ibang country or ibang continent or ibang bansa. Yung iba naman na nasa Pilipinas, mag-iisip ka na itry yung pangingibang bansa or itry yung pagtatrabaho sa ibang lugar. Okay? So, thank you guys for watching. Bye!